Barangay Love Stories. Love Stories. Ika nga nila, age is just a number. Walang agwat ng edad ang makakapigil kapag puso na ang nagdikta kung sino ang nais nitong mahalin. Pero dahil sa mapanghusgang lipunan ay nagiging mali po ito. Ikaw, kapuso, hanggang saan mo kayang ipaglaban at patunayan ang inyong pagmamahalan sa kabila ng napakaraming hadlang. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Madi, 38 years old at kasalukuyang nakatira sa Mekawayan, Bulacan. Bata pa lamang ako noon ay pangarap ko nang maging isang teacher dahil parehong teacher ang mga magulang ko. Pero dahil sa katandaan ay nag-retire na sila at dahil nga sa gusto kong sumunod sa kanilang yapak ay nagpursige ako sa pag-aaral, Papa Dudut. Hindi naman ako nahirapan dahil nariyan sila para gabayan ako. Hindi ko alam kung totoo ba ang kasabihan na kapag teacher ang magulang mo ay magiging matalino ka dahil nag-e-excel ako sa lahat ng subjects ko noon at hindi ako nawawala sa top students list. Sa katunayan nga ay naging valedictorian ako noong elementary ako at high school. Noong college naman ako ay graduate ako as summa cum laude. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na ba akong umakyat ng stage para tumanggap ng mga awards and recognition. Dahil nga doon ay sobrang proud ang mga magulang ko sa akin. Hanggang sa nag-take na nga ako ng board exam at nakapasa. 3 years din ako nagturo noon sa high school bago ako nag-decide na magturo sa isang university kaya naman nag-apply ako ng master's degree program at nakagraduate. Pero bago pa man ako maging college professor ay naging teacher assistant muna ako at nang makita nilang kaya ko ay saka ako nag-take ng gusto kong subject na mathematics. Naging matiwasay naman ang pagtuturo ko as college professor. Pero dahil math ang subject ko ay medyo na-challenge ako. Lalo pat hindi lahat ng estudyante ay nakakasabay sa subject na math. Aminin nyo man o sa hindi ay math ang isa sa mga pinakamahirap na subject lalo na kung tutulog-tulog ka. O kaya hindi ka nakikinig ng mabuti. Pero ginawa ko ang lahat para masiguradong matututo ang lahat ng estudyante ko. Sa totoo lang ay nag-enjoy ako sa pagtuturo ng college students. Siguro dahil na rin sa nakikita ko ang sarili ko sa kanila noong nag-struggle pa lamang ako sa pag-aaral ko. Isang araw nga ay pinatawag ako ng aming dean na si Mrs. Torres sa kanyang office. Sinabihan niya ako na i-take over ang klase ng isa pang math professor namin dahil nag-maternity leave ito ng 6 months. Total ay maluwag naman daw ang schedule ko at ako lang ang available professors ng mga oras na yon. Bilang hindi rin naman ako pwedeng tumanggi ay pumayag na ako at kinabukasan nga ay agad na ako nagsimula sa pagtuturo sa pansamantala kong mga estudyante at pagkatapos ay lilipat naman sa kabilang klase. Naging maayos naman ang pagtuturo ko dahil nakikinig naman sila sa akin at madali lang silang turuan. Wala naman akong problema sa araw-araw na pagpasok ko maliban na lamang nang isang hapon ay pauwi na sana ako nang mapansin kong may 3 estudyanteng nagkukumpulan at parang may binubugbog. Agad naman akong sumigaw pero nagsipagtakbuhan sila palayo. At tanging naiwan na lamang ay ang bugbog saradong estudyante na isa sa mga tinuturuan ko at agad ko po siyang nilapitan, Papa Dudut.
kita. Dahan-dahan lang. Salamat po. Ano bang nangyari? Bakit ka binugbog ng ganyan? Kaaway mo ba yung mga yon? Hindi po. May utang po kasi ako sa kanila. Ha? Utang? Teka nga, mamaya na natin pag-usapan yan. Mukhang kailangan na kitang dalhin sa ospital. Kaya mo bang maglakad? Kaya naman po. Ayun lang naman yung kotse ko. Tiisin mo lang muna. Lakad lang tayo ng konti. Oh, dahan-dahan ha. Anong masakit sa'yo? Masakit po tong tagiliran ko eh. Bago po kayo dumating, sinipa-sipa po nila ako nung napaiga ako. Ang bayolente naman ng mga yun. Oh, sakay ka na. Dahan-dahan lang. Maupo ka lang muna dyan. Teka, suotin natin tong seatbelt. Huwag kang matutulog ha. Dadaling kita sa ospital para magamot ka kaagad. Salamat po, ma'am. Wala yun. Pasensya na po sa abala. Hindi, okay lang. Responsibilidad ko rin to bilang teacher. Pero bakit ka nga ba kasi nabugbog ng ganyan? Utang lang ba talaga ang dahilan? Opo. Sinisingil na po kasi nila ako. Kaso wala naman po akong pera. Bakit ka naman nangutang sa kanila? Para po sa mga reseta ng gamot ni Mama. Gamot? Bakit? Anong nangyari sa mama mo? 2 months na po siyang naka-confine sa ospital. Comatose po siya. Di ko nga po alam kung saan ako kukuha ng pambayad namin sa ospital eh. I'm sorry to hear that. Pero baka naman may health insurance ang mama mo. Malaking tulong yon para mabawasan ang babayaran nyo. O pwedeng wala na kayong bayaran. Di ko po sigurado kung may insurance po si Mama. Di ko naman po siya matanong kasi nga po comatose na siya. Pero bakit ikaw ang namumroblema niyan? Anong ginagawa ng tatay mo? Nako, di ba ako dapat nagtanong tungkol sa tatay mo? Ayos lang po. Nabigla lang po ako. Ayos lang naman kung hindi mo sasagutin. Pasensya na kung feeling mo nang hihimasok ako ha. Di naman po sa ganun. Ang totoo po niyan, may iba na pong pamilya ang tatay ko. Ay, sorry. Okay lang po. Matagal na rin naman po nung iwan niya kami ni Mama. Kamag-anak ba? Wala bang kamag-anak na pwedeng tumulong sa inyo ng mama mo? Lahat po ng mga kamag-anak namin nasa Ilocos Norte. Kami lang po ni Mama ang nandito sa Bulacan. Ganun ba? Di mas lalong kailangan mo ngang alamin at maasikaso ang insurance ng mama mo. Wala naman po akong sapat na oras. Pag umaga po kasi nag-aaral ako. Pagkatapos po nun, diretso na ako sa trabaho hanggang gabi. So working student ka? Saan ka naman nagtatrabaho? Waiter po ako sa isang restaurant. Maliit lang naman po ang sahod. Pero nakakaraos naman po ako kahit papano. O sige, ganito na lang. Sa Saturday ba may trabaho ka? Meron po. Pero panggabi lang naman po ako lagi. Ganito, sasamahan kitang lakarin ng maaga yung insurance ng mama mo. Since Saturday, half day lang ang office nila kaya dapat maaga tayo. Naku, wag na po ma'am. Nakakahiya na po sa inyo. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Gusto ko rin namang makatulong kahit sa ganitong paraan lang. Maraming salamat po ma'am. Hayaan niyo po at babawi po ako sa pagtulong niyo sa akin. Naku, huwag mo nang isipin yon. Kusang loob akong tumulong at hindi ako humihingi ng kapalit. Nang makarating kami sa ospital ay agad siyang ginamot ng nurse samantalang ako ay naghihintay lang na matapos sila. Hindi ko ma-imagine ang klase ng hirap na pinagdadaanan ni Theo ng mga oras na yon. Dahil lumaki ako na palaging nakaalalay sa akin ang mga magulang ko. Naisip ko kung gaano kahirap ang walang magulang na gumagabay at umaalalay sa iyo, kagaya na lamang ng sitwasyon ni Theo. Pero hindi ko rin maiwasang hindi humanga dahil napagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho. Idagdag pa na binabantayan niya ang nanay niya sa ospital at inaalagaan ito. Nagtatrabaho siya para sa pag-aaral niya at kahit papaano ay mabili niya ang mga kailangan ng kanyang ina. Papadudot na aawa ko ng husto kay Theo dahil wala man lang siyang ibang maasahan kundi ang sarili lamang niya. Nagtatrabaho siya para lamang mabuhay siya sa araw-araw at makapasok sa school.
Naisip kong napakabata pa niya para danasin ang lahat ng yon. Pero malamang ay sinusubok lamang siya ng nasa itaas. Pero nahiling ko rin na sana ay maging magising na ang kanyang ina para kahit papaano ay mabawasan na ang pasanin niya. Habang nakatingin ako sa kanya ng mga oras na yon ay nabuo na ang desisyon ko na tulungan siya sa abot ng makakaya ko. Hindi ko alam Papadudot kung dahil ba sa naaawa lamang ako, pero naisip ko na kung ako siguro ang nasa kalagayan niya ay malamang ay hindi ko kayanin. Gusto ko na malaman niyang hindi siya nag-iisa at may karamay siya sa hirap na pinagdadaanan niya. Kinabukasan nga ay walang Theo na pumasok sa kanyang klase at alam ko naman kung bakit. Pero kung sana lamang ay pumasok siya ay pwede naming isumbong sa dean ang nangyari sa kanya para ma-expel ang mga nambugbog sa kanya. Kaya naman matapos ang klase kinahapunan ay nagtanong ako sa mga kaklase niya kung sino ang nakakaalam ng bahay nito. Dahil hindi ko naman siya naihatid sa bahay nila. Matapos ko kasi siyang ipagamot ay nagpababa lamang ito sa ospital kung nasaan nakakonfine ng nanay niya. Dahil nandun daw ang mga gamit niya sa trabaho at madalang na lamang kung umuwi siya ng bahay. Nagwo-worry din ako lalo pa at alam kong medyo matindi rin ang inabot niyang bugbog. Pero halos lahat ng sagot sa akin ng mga napagtanungan kong estudyante ay hindi nila alam. Maliban na lamang sa isang estudyanteng lumapit sa akin na sa pagkakatanda ko ay Josh ang pangalan. Sinabi niyang best friend siya ni Theo kaya alam niya kung saan ito nakatira. Kaya nga nang matapos ang klase kinahapunan ay nagpasama ako kay Josh papunta sa bahay ni Theo para na rin mangumusta Papadudot. Itsura mo, tol. Alam mo naman kung bakit nagtatanong ka pa. Ay, teka. Kasama ko pala si Ma'am Maddie. Hi Theo, kumusta? Ay, ayos lang po ako. Pasok po muna kayo, ma'am. Feel at home lang po kayo rito, ma'am. Upo lang po kayo. Thank you. May problema po ba? Pasensya na po kung di ako nakapasok. Okay lang, alam ko namang nagpapagaling ka pa. Opo. Pero kaya ko na pong pumasok bukas. Sigurado ka? Opo. E di mabuti kung ganon para mai-report na natin to kay Mrs. Torres. Kasi hindi natin pwedeng palampasin tong nangyari sa'yo. Wag na po, ma'am. Ayos naman na po ako. Tsaka kasalanan ko rin naman po kasi. Hanggang ngayon, di ko pa nababayaran yung inutang ko sa kanila eh. Hindi pa rin yung dahilan para gawin nila yan sa'yo. Para namang tatakasan mo sila, magbabayad ka naman. At ginawa pa talaga nila yon sa loob ng premises ng university? Kaya may rules silang nilabag. Ma'am, excuse lang po ha. Ano yun, Josh? Kung isusumbong po ni Theo yung mga nambugbog sa kanya, baka naman po lalo siyang pag-initan. Baka po sa susunod, di na nila gawin sa loob ng school. Baka po pag nagkataon, abangan nila si Theo sa labas. Sisiguraduhin naming walang mangyayaring ganon. Bakit? Natatakot ka ba na babalikan ka nila? Sa totoo lang, opo ma'am eh. Hinding-hindi ka na nila ulit masasaktan. Pag-uusapan namin ni Mrs. Torres ang magandang gawing disciplinary action sa mga gumawa sa'yo niyan. Thank you po ma'am. Ang dami ko na pong atraso sa inyo. Ano ka ba? Sinabi ko naman sa'yong gusto kitang tulungan. Bukal sa kalooban ko to. So okay na? Wala nang problema? Shh, ano ka ba? Kausap ko si ma'am. Sabat ka ng sabat eh. Kasi naman tol, di mo ba kami pagmemeryendahin ni ma'am? Alam mo namang wala pa akong pera tol. Ayos lang ako. Uuwi na rin naman ako eh. Kinumusta lang talaga kita. Pasensya na po sa abala ma'am. Pinuntahan niyo pa po talaga ako rito. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka. Sa paano? Makakapasok ka na talaga bukas? Opo ma'am. Maraming salamat po talaga. Di ba tol? Sabi ko sa'yo mabait si Ma'am Maddie. Alam ko kasi professor din siya ng kapatid ko.
Naku, mukhang pinag-uusapan niyo ko Takot po kasi sa inyo yan si Teo, ma'am eh. Bakit naman? Mukha daw po kasi kayong masungit. Huy, ano ka ba tol? Bibig mo nga. Actually, sanay na ako. Aminado naman akong mukha talaga akong masungit. Pasensya na po kayo sa amin ni Josh ha. Okay lang. O paano? Uuwi na ako. Ikaw Josh, maiwan ka muna ba rito? Ay, hindi po ma'am. Sasabay na po ako sa inyo. Kasi wala pong tricycle na masasakyan dyan sa labas. Pag di po ako sumabay sa inyo, kailangan ko pong lakarin hanggang dun sa kanto. Ganun ba? O sige. O maiwan ka na namin Teo ha. Kita na lang tayo sa school bukas. Sabay na po ako sa inyo hanggang kanto. Pabalik na rin naman po ako ng ospital eh. O sige. Ay, siya nga pala. Kumusta ang lagay ng mama mo? Wala pa rin pong pagbabago. Para pa rin po siyang lantang gulay. Kung hindi mo mamasamain, ano bang nangyari sa kanya? Na-stroke po kasi si mama. Ang problema po, pangatlong beses na po niyang na-stroke. Wala pa bang sinasabi ang mga doktor kung kailan magigising ang mama mo? Ang sabi lang po nila sa akin, pwedeng magising pa po si mama, pwedeng hindi na. Tatagan mo lang ang loob mo. Hayaan mo't sasama ko siya sa mga dasal ko. Maraming salamat po. Kahit papano po, napagaan niyo loob ko. Kinabukasan nga ay pumasok na si Theo at nai-report na namin sa dean ang nangyari sa kanya at nabigyan ng proper disciplinary action ng mga nanakit sa kanya. Na-expel ang 3 estudyante na nambugbog sa kanya. Gaya nga ng sinabi ko sa kanya ay sinamahan ko siyang lakarin ng health insurance ng kanyang mama at nang dahil nga sa pangyayaring yon ay naging mas malapit sa akin si Theo. Halos palagi nga siyang sumasabay sa akin kumain tuwing break time sa kantin. Nariyan pa nga nabasa na lamang niya akong ibibili ng drinks o ng kung ano-ano. Yung tipong parang sobrang komportable na niya sa akin. Madalas nga rin na nagpipresenta siya na ang magdala ng mga gamit ko at iahatid ako hanggang sa may sakayan ng tricycle pag hindi ko dala ang sasakyan ko. At kapag umaga naman ay nakaabang na siya sa gate at hinihintay ako. Sa totoo lang Papadudut, hindi sa advance ako mag-isip. Pero pakiramdam ko kasi ng panahon na yon ay parang may iba siyang pinapahiwatig sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pinilit ko pong baliwalain lahat ng mga napapansin ko kay Theo dahil baka masyado lamang akong nag-o-overthink. Na baka tumatanaw lamang siya ng utang na loob sa akin. Pero ang mga kutob ko lang noon ay unti-unting nabigyan ng linaw nang magsimula na akong makatanggap ng mga sulat galing sa kanya na iniwanan niya sa ilalim ng table ko. Wala namang pangalan niya ang nakalagay doon pero alam na alam ko ang penmanship niya. Kaya nalaman ko kaagad na siya yon. Nilalaman ng sulat ang tungkol sa tunay niyang nararamdaman para sa akin. At hindi niya alintana ang malaking agwat ng edad namin. Napangiti ako nang mabasa ko ang sulat niya pero nang ma-realize ko kung anong sitwasyon meron kami ay agad kong kinastigo ang sarili ko. Dahil bukod nga sa dekadang agwat ng edad namin, ay mahigpit din pong ipinagbabawal ang romantic relationship sa pagitan ng teacher at ng estudyante. Hindi lang reputasyon ko bilang guro ang pwedeng masira kundi pati na rin ang pangalan ni Theo. At higit sa lahat ay maaari din na ma-revoke ang lisensya ko bilang isang teacher na hindi ko mapapayagan. Naisip kong hindi ako nag-aral ng mabuti at nagtapos ng pag-aaral para lamang masayang ng ganon. Kaya naman kinumpronta ko si Theo at sinabihang itigil na niya ang ginagawa niya dahil pareho lamang kaming mapapasama. Pero sadyang matigas ang ulo niya at sinabing gagawin niya ang lahat para magustuhan ko rin siya. Sa totoo lang Papadudut, may nararamdaman ako para sa kanya. Pero dahil hindi pwede ay pilit kong nilalabanan ang sarili kong damdamin. Bata pa si Theo at alam kong lilipas din ang nararamdaman niya para sa akin at malayo pa ang mararating niya. Kaya naman halos naging mabigat na sa loob ko ang
pagpasok araw-araw dahil alam kong mangungulit na naman si Theo sa mga paraan niya ng panliligaw. Wala akong masabi dahil nakikita kong sincero siya at determinadong mapasagot ako. Pero hindi yon kasali sa mga plano ko sa buhay at iniisip ko ang maaaring sabihin ng mga estudyante ko at ng mga co-teachers ko. Ganon ang setup namin at hindi rin nagtagal ay tuluyan na akong nahulog sa kanya. Hindi naman kasi siya mahirap magustuhan, Papa Dudut. Mabait siya at masayahin sa kabila ng sari-saring problema niya sa buhay. Lalo pa at wala pa ring balita kung kailan magigising ang nanay niya. Naitanong ko nga minsan sa kanya kung paano pa siya naisisingit ang oras ng panliligaw niya sa akin. Kung tutuusin ay napakahaba ng oras na iginugugol niya sa pagbabantay sa ospital pagkagaling niya ng school. At kapag gabi naman ay nagtatrabaho pa siya. Pero ang sagot lamang niya sa akin ay gagawa siya ng paraan para makapaglaan ng kahit kaunting oras para sa akin. At dahil nga opisyal na kaming magkasintahan na ipinakilala na niya ako sa kanyang nanay kahit na comatose pa ito sa ospital. Ma, may papakilala pala ako sa inyo. Si Maddie, girlfriend ko. Kung naririnig niyo lang ako, paniguradong pagagalitan niyo ako. Malamang sasabihin niyo sa akin na maganap ako ng kaedad ko. Pero mahal ko po talaga siya eh. Sana lang maintindihan niyo ako. Kaya gumising na kayo dyan, Ma, para naman makilala niyo siya. Feeling ko tuloy nakagawa ako ng malaking kasalanan sa mama mo. Anong ibig mong sabihin? Ang bata mo pa pero pumatol ka sa mas matanda sa'yo. Matanda ka dyan. 31 ka lang naman ah. Tsaka di na ako bata. 21 na ako. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Isa pa, di kasalanan kung magmahalan tayo. Walang mali dun. Alam mo kung ano yung mali? Yung mga taong nagsasabi na kailangang halos magkaedad lang ang dalawang tao na nagmamahalan. Eh hindi naman edad ang namimili kung sinong mamahalin natin. Grabe, ang mature mo na talagang mag-isip. Kailangan eh. Ayoko kasing ikaw lang magdadala ng relasyon natin. Ako pa rin ang lalaki. Ano ka ba? Tanggap kita ng buong buo. Pero syempre, hindi mo rin maiaalis sa akin ang hindi mag-alala sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa atin. Huwag mo silang pansinin. Wala naman tayong ginagawang masama eh. Nagkataon lang na nagtagpo tayo sa maling panahon. Pero gagawin nating tama yun. Ewan ko ba naman kasi sa'yo. Magkakagusto ka na lang sa katulad ko pang malaki ang agwat ng edad sa'yo. Eh bakit ba? Age doesn't matter naman ah. Di ko naman matuturuan ang puso ko kung sinong gusto kong mahalin. Sus, ang dami mong alam. Siyempre, ako pa ba? Basta kahit anong mangyari, kahit sino pang umadlang, huwag tayong bibitaw sa isa't isa ha. Okay? Okay. Promise? Promise. Ba't parang labas sa ilong? Masama bang huminga ng malalim? Para kasing napipilitan ka eh. Tignan mo to. Ayan ka na naman eh. Magta-tantrums ka na naman. Lah, ano ako? Bata? Isip bata. Ah, ganon. Baka mapikon ka na niyan ha? Di naman ako basta-basta napipikon. Eh may ba ako? Saan mo pala gustong kumain ng hapunan? Dito o sa bahay? Baka kasi di mo trip kumain sa ospital eh. Okay lang sa akin kung dito tayo kakain. Para dyan na lang tayo sa labas bibili. Sigurado ka? Oo naman. Ano bang gusto mong ulam? Kahit ano na may sabaw. O sige, bibili na lang ako mamaya sa labas para makakain ka muna bago ka umuwi. Eh may pera ka pa ba? Pwede namang ako na lang ang bumili. Ayoko nga, hindi pwede. May pera naman ako ah. Kakasahod ko lang eh. Ay. Alam ko yung tingin mo na yan ah. Please, wag mo akong tingnan na parang naaawa ka sa akin. Hindi naman sa naaawa pero gusto ko lang na i-share mo sa akin yung mga pasanin mo paminsan-minsan. Kasi willing naman akong tulungan ka sa abot ng makakaya ko.
Mads, kaya ko to, okay? Huwag ka na mag-alala sa akin. Basta, kung nafe-feel mo na parang hindi mo na kaya, sabihin mo lang sa akin. Salamat, pero yung damahin mo lang ako. Sobrang sapat na sa akin yun. Pero mas gusto kong mag-open up ka sa akin. Ano pang silbi ko kung sosolohin mo lahat ng problema mo? Di naman kita ginawang girlfriend para saluhin mga problema ko. Alam ko yun. Pero ano na lang ba yung mag-open up ka sa akin? Huwag mo akong alalahanin, okay? Ayos lang ako. Hayaan mo, tatandaan ko yung sinabi mo. Nagkwentuhan pa nga kami ni Theo ng matagal at hindi ko na malaya ng oras. Napansin ko na lamang na madilim na sa labas kaya nagpaalam na ako sa kanya na kailangan ko nang umuwi. Nagpresenta pa siya na ihahatid niya ako pero hindi ako pumayag. Sinabihan ko na lamang siya na bantayan na lamang ang nanay niya at hindi na siya nakipagtalo sa akin. Pero bago ako umuwi ay binilhan ko muna siya ng pagkain na kinagulat pa niya. Balak pa nga sana niya akong bayaran pero mariin akong tumanggi dahil binili ko naman yon ng kusa para sa kanya. Nagbilin pa ako sa kanya na ubusin niya ang pagkain niya bago pumasok sa trabaho at nagpa siya na akong umuwi. Isa pa sa dahilan kung bakit hindi ako pumapayag na magpahatid sa kanya ay dahil sa takot ko na baka makita siya ng mga magulang ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanila na nagawa kong makipagrelasyon sa lalaking mas bata sa akin at sa estudyante ko pa. Kaya naman lahat ng pag-iingat ay ginawa na namin para lamang huwag kaming mahuli. Pero totoo nga ang kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag, Papa Dudut. I'm so disappointed in you, Maddie. Of all people, ikaw pa talaga ang sumuway sa mahigpit na patakaran ng eskwelahang to? I'm so sorry, Mrs. Torres. Alam ko pong mali ang nagawa ko. Pero bigyan niyo po sana ako ng chance na itama yung pagkakamali ko. You know what, Maddie? Wala akong pakialam sa personal affairs mo. Pero hindi ko mapapalagpas to. Nakipagrelasyon ka sa estudyante mo at nakita kayo na nagyayakapan ng magulang ng isang estudyanteng nag-aaral dito. Ano na lang ang sasabihin nila? Na pinapayagan namin ng ganitong bagay? Alam mo bang inilalagay mo sa alanganin ang reputasyon ng university na to? Wala pong kasalanan dito si I'm not talking to you, Theo. Maghintay ka kung kailan kita kakausapin bago ka magsalita. Naiintindihan mo? Sorry po. So back to you, Maddie. Alam mo naman siguro kung anong consequences ng ginawa mo. Yes, Mrs. Torres. I've always been proud of you. Isa ka sa napakahusay na professor ng university na to. Sa tagal mo nang nagtuturo dito, kahit kailan wala ako naging problema sa'yo. Kaya nga nung may nagsumbong sa akin kahapon, ayoko maniwala. Kasi kilala kitang may delikadesa at dignidad at mahal mo ang propesyon mo. Ano bang tumakbo dyan sa utak mo? Anong dahilan bakit ka nakipagrelasyon sa estudyante mo? Anong dahilan at nagawa mong suwayin ang patakaran dito? I'm sorry, Mrs. Torres. Alam kong wala akong excuse na nangyari pero nagmahal lang naman po ako. Sorry po kung hindi ko napigilan ang sarili kong magmahal sa taong hindi ko naman dapat mahalin. Ay, Maddie, di kita hinuhusgahan sa kung anong nararamdaman mo. Pero teacher ka. Sana man lang naisip mo na walang madudulot na maganda ang pakikipagrelasyon mo sa isang estudyante. Ikaw dapat ang magsisilbing pangalawang magulang nila na gagabay sa kanila. Isa kang role model. Yan ba ang gusto mong gayahin ng ibang guro at estudyante? I'm sorry po. Kung ano man po ang kaparusahan na ibibigay niyo sa akin, maluwag ko pong tatanggapin. Kung kinakailangan po na hiwalayan ko si Theo, gagawin ko. Maddie! Well, dapat lang naman talaga na hiwalayan mo siya. Kasi baka sa susunod, hindi lang isang tao na nakakakilala sa inyong magsumbong sa akin. Naiintindihan mo naman siguro kung anong papel ko dito, Maddie. Na kahit anong mangyari, kailangan kong panatilihing malinis ang reputasyon ng universidad na to. Kahit pa mawala ng isang mahusay na guro ang kapalit. Mrs. Torres, please. Kahit anong kaparusahan po, huwag niyo lang po akong paalisin dito. Mali po ang nagawa ko. Pero kung parurusahan niyo po ako, huwag niyo na po sanang idamay si Theo. Magpahinga ka muna ng isang buwan, Maddie.
At ikaw, Teo, you're suspended for 1 week. Isang buwan po ang suspension niya? Wala naman po kaming ginagawang masama. Hindi pa ba masama tong relasyon nyo? Gaya nga ng sinabi ko, wala akong pakialam sa private life nyo. Pero ang ilagay nyo sa alanganin ng university na to ay hindi ko mapapalagpas. So I suggest, maghiwalay na muna kayo. Kung kayo talaga, I'm sure magkakabalikan kayo in the future. Graduating ka na rin naman, Teo. Maawa ka na sa sarili mo. 2 beses ka nang umulit ng 4th year. Please naman, gumraduate ka na. Makinig ka na lang, Teo. Nangako ka sa akin eh. Ganun lang ba yun? Hindi talaga dapat nangyari to in the first place. Kung hindi lang ako naging marupok at nagpadala sa bugso ng damdamin ko. Ay. Narinig mo ang professor mo, Teo. Para sa ikabubuti niyong dalawa to, alalahanin mo rin na isang respetadong guro si Maddie. Gugustuhin mo ba na masira ang reputasyon niya dahil lang sa makasarili mong desisyon? Kung talagang mahal niyo ang isa't isa, bibigyan niyo ng panahon ng mga sarili niyo hanggang sa maging tama na ang lahat at pwede na ang pag-iibigan niyo. Naiintindihan ko po, Mrs. Torres. Pasensya na po kung naiskandalo ang university natin dahil sa amin. Well, since gusto ko nga na manatiling malinis ang reputasyon ng university na to, nakiusap ako sa witness na kung maaari, hindi na kumalat pa ang tungkol sa bagay na to at pumayag siya. Sinabi lang naman daw niya sa akin para habang maaga, mapigilan ang paglalapan ng sitwasyon. Pasensya na po talaga, Mrs. Torres. Okay, magsilbing lesson sa inyong dalawa to. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko kayo hinuhusgahan. Pero may tamang panahon para sa lahat ng bagay. At hindi ito ang tamang panahon para sa inyong dalawa. Yes, Mrs. Torres. Ikaw, Teo, nauunawaan mo ba ang sinasabi ko? Malinaw na malinaw po, Mrs. Torres. Mabuti kung ganon. Bueno, huwag kayong mag-alala dahil lahat ng napag-usapan natin sa loob ng office ko, mananatili sa loob ng silid na to. Gusto ko rin kayong protektahan. Maraming salamat po talaga. Nagpasalamat na lamang ako sa Diyos dahil tinupad ni Mrs. Torres ang pangako niyang walang makakalabas na balita tungkol sa aming dalawa ni Theo. Pero dahil nga sa nangyari, tuluyan na kaming nagkahiwalay. Noong ko lang na-realize ang consequences ng ginawa namin at hindi ko mapigilang mahiya. Pakiramdam ko kasi ay dinungisan ko ang mahal kong propesyon. Ako ang matanda at naturing ang pangguro, ako dapat ang gumagabay kay Theo pabalik sa tamang daan. Pero alam ko namang kahit na magsisi ako ay hindi ko na maibabalik pa ang nasirang tiwala sa akin ni Mrs. Torres. Inisip ko rin kung paano ko ipapaliwanag sa mga magulang ko kung sakali man na malaman nila ang tungkol doon. Unang araw ng suspension namin noon, Papa Dudut, nang mapagpasyahan kong sa DN si Theo sa ospital. Nabanggit kasi niya sa akin na doon lang siya naglalagi kapag wala siyang pasok. Buong magdamag ko ring pinag-isipan ang mga sasabihin ko sa kanya bago ko siya puntahan ng araw na yon. Naisip ko kasing bata pa si Theo at marami pa siyang makikilalang babae na mas babagay at pwede sa kanya. Hindi ko maat na kahit mahal namin ang isa't isa, ay hindi kami makakaligtas sa mata ng mapanghusgang lipunan. Mababaw pa lamang din naman ang pinagsamahan namin kaya alam kong makakapag-move on din siya kaagad. Inabutan ko pa siyang pinupunasan ng face towel ang mukha ng nanay niya at nabigla pa siya nang makita ako. Yayakapin pa sana niya ako pero umiwas na ako at kitang-kita ko ang pagtataka sa mga mata niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakatindi ng kapit niya sa mga kamay ko habang umiiyak. Ayaw ko siyang saktan pero yon ang alam kong tama naming gawin. Naisip ko rin na walang patutunguhan ang relasyon namin kung sakali dahil malayo ang agwat ng edad namin. Marami kaming bagay na hindi mapagkakasunduan at hindi mapagkakaunawaan in the future. Kaya habang maaga pa ay kailangan na namin yung tapusin. Nahuli na kami ng isang beses at ayaw ko na maulit pa yon. Matapos nga ng suspension namin, Papa Dudut, ay pinilit kong umakto na parang walang nangyari. At hindi ko na kinausap pa si Theo sa eskwelahan o kahit ang sumulyap lamang sa kanya.
Buti na nga lang at walang nag-usisa sa mga estudyante ko kung bakit halos sabay kaming hindi pumasok ni Theo. Pero may ilan namang nagbiro na parang nag-usap daw kami na hindi pumasok. Tinawanan ko na lamang sila at pilit na kinalma ang sarili ko dahil ramdam ko na nakatitig sa akin si Theo ng mga oras na yon. Papadudot na tapos na nga ang 6 months na pagiging substitute teacher ko sa klase ni Theo at nakabalik na rin sa pagtuturo ang teacher nila. Simula noon ay tuluyan na nga kaming hindi nag-usap ni Theo. Madalas kaming magkasalubong at magkita sa kantin pero nagpapanggap ako na hindi ko siya nakita at ganon din naman siya. Sa tuwing kumakain naman kami sa kantin ay pinipigilan ko ang sarili kong hindi mapatingin sa kanila pero hindi ko magawa. Nagkatinginan pa nga kami pero agad din akong nag-iwan ng tingin dahil baka may makapansin. Pero binaliwala ko na lamang yon dahil hiwalay na rin naman kami. Malaking pagkakamali na nagkaroon kami ng relasyon at mismong sa eskwelahan pa. Minadali ko na lamang ang pagkain ko ng mga oras na yon at pakiramdam ko kasi ay hindi ako makahinga. Saka lamang nasa paligid ko lamang siya at nagmamasid sa akin. Lumipas pa ang ilang buwan hanggang sa dumating na nga ang graduation ng mga college student na magtatapos ng taong yon. At siya lamang ang walang kasamang magulang sa espesyal na araw na yon. Hindi ko mapigilang maawa sa kanya dahil wala man lang isang magulang na aakyat sa stage kasama niya para tanggapin ang diploma niya. Pero alam ko namang wala akong magagawa dahil hindi ko nasaklaw ang mga nangyayari sa buhay niya, papadudot. Ang professor na nga lang niya ang sumama sa kanya sa stage at kitang-kita ko sa mukha niya ang magkahalong lungkot at saya. Hindi ko naman mapigilang proud dahil yun na ang simula niya sa pag-abot niya ng mga pangarap niya at pagpasok sa bagong yugto ng buhay. Nakakalungkot lang isipin na hindi niya ako kasama sa pag-abot niya ng mga pangarap niya. Naisip ko na lamang na wala na rin namang saysay na maging sentimental pa ako tungkol sa bagay na yon dahil matagal nang tapos kung ano man ang namagitan sa amin. Pero matapos nga ng graduation ceremony ay nagulat ako nang lumapit siya sa akin at mahigpit akong niyakap. Madi, payakap naman! Teka, Theo! Huwag mo akong yakapin. Ano ka ba? Sorry, natutuwa lang ako. Finally, nakagraduate na rin ako. Akala ko ulitin ko na naman ang 4th year eh. Oh, bakit parang tensyonado ka? Nasa loob tayo ng university. Kaya dumistansya ka muna sa akin. Bakit? Graduate naman na ako ah. Pwede na tayo. Kahit na. Doon nga tayo sa bench mag-usap. Ang ingay dito eh. Upo ka muna. Kumusta ka na? Ayos lang ako. Tsaka bakit mo ba ako tinatanong araw-araw naman tayong nagkikita rito? Nagkikita nga tayo, pero di naman tayo nag-uusap. Parang di nga tayo magkakilala eh. Alam mo naman kung bakit, di ba? Magtataka ka pa. Mukhang naka-move on ka na. Ang bilis naman. Anong naka-move on ang pinagsasasabi mo dyan? Ang lamig kasi ng pakikitungo mo sa akin eh. Ayoko lang na ma-issue na naman tayong dalawa. Graduate naman na ako eh. Kaya pwede na ulit tayo. Maiba ko. Kumusta na ang mama mo? Ay, di ko nga alam kung magigising pa siya eh. Gusto kong isipin nagigising pa siya pero sabi ng doktor na maliit lang ang tsansa na magising pa siya. Binigyan na nga nila ako ng waiver eh para tanggalin na ang life support niya. Pero ayoko pang pakawalan si mama. Hindi sa pinangungunahan kita o ano. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang mainam na gawin. Hindi ko na nga alam eh. Palaki na ng palaki ang gastos namin sa ospital. At pagiging waiter sa restaurant lang naman ang trabaho ko. May insurance man si mama, di ko naman alam kung masasakop nun lahat ng bills namin. Halos magdadalawang taon na rin nakaratay si mama sa ospital eh. Pag nawala si mama, mag-isa na lang ako. Kaya nga kahit maliit na tsansa lang, umaasa ako na magigising pa siya. Alam kong wala ako sa posisyon para sabihin to. Pero hindi mo ba naiisip minsan na pagpahingahin na ang mama mo?
Hindi sa pinangungunahan kita pero ikaw na rin ang nagsabi na maliit lang ang tsansa na magising siya. Naisip ko na yan. Pero ayoko pang bumitaw kay mama. Kahit gaano pa katagal yan, maghihintay ako. Hihintayin ko siya hanggang sa Diyos na talaga ang magpasya na kunin na siya sa akin. Kung ganon, patuloy ka na lang na magdasal para magising na ang mama mo. Pagdarasal ko rin siya. Salamat. Maiba pala ako. May tatanong sana ako pero sana sagutin mo ng totoo. Ano yon? Wala ka na bang feelings para sa akin? Oo, hindi lang ang sagot. Ano? Di naman ako magagalit kung sasabihin mong hindi. Irerespeto ko nararamdaman mo. Nagtatanong lang ako kasi para malaman ko kung may pag-asa pa ba na magkabalikan tayo. Ikaw ang tatanungin ko. Ba't umaasa ka pa na magkakabalikan tayo? Tinatanong pa ba yun? Kasi mahal pa rin kita. Nagpursige ako makagraduate hindi lang para kay mama at sa sarili ko, kundi para na rin maging karapat dapat sa'yo. Kasi kung sakali man na magkabalikan tayo, gusto kong may pagmalaki mo rin ako bahalang araw na hindi lang ako basta estudyante mo lang. Ngayong graduate na ako, maghahanap ako ng maayos na trabaho para kapag nagsama na tayo, kaya na kitang buhayin pati mga magiging anak natin. Teka lang, hindi pa ako sumasagot sa tanong mo kung saan na nakarating yung mga sinasabi mo. Sorry. Ano nga ba kasing sagot mo? Mahal pa rin kita. Talaga? Oo, hindi naman agad mawawala yun. Yun! Pahakap nga! Teka lang, ang daming makakakita sa atin. Ano? Di naman ako estudyante rito. Kahit na. Kumalma ka muna, pwede? Mag-usap na lang tayo mamaya pag uwi ko. Dadalawin ko rin ang mama mo sa ospital. Tagal ko na siyang hindi nadadalaw eh. Ikaw naman kasi. Ang sabi lang layuan mo ako. Pero pati kay mama lumayo ka. Nahihiya naman kasi akong dumalaw sa kanya. Tsaka iniiwasan ko talaga na magkaroon tayo ng time para mag-usap. Bakit naman? Baka kasi pag nag-usap tayo, maisipan kong balikan ka. Gusto ko magpalamig muna para sa ikatatahimik natin. Tama naman kasi si Mrs. Torres na kung tayo talaga, may tamang panahon para sa atin. At ito na yon. Maghanap ka kaya muna ng magandang trabaho. Kayang-kaya ko yan. Basta para sa inyo ni mama. Gawin mo para sa sarili mo. Papadudot gaya nga ng pangako ni Theo sa akin ay nagpursige siyang makahanap ng trabaho at nakapasok bilang call center agent sa isang malaking BPO company sa Makati. Ako naman ay nagpatuloy bilang isang guro dahil nanumpa ako na hanggat kaya ko ay magtuturo ako. Halos 7 buwan din niya akong niligawan noon bago ko siya tuluyang sinagot, Papa Dudut. Kilala na rin siya ng mga magulang ko at nasabi ko na rin sa kanila kung paano nga ba kami nagkakilala ni Theo. Noong una ay nagalit sila pero dahil hindi naman daw nadidiktahan ng puso ay wala na raw silang magagawa at ang importante na lamang daw ay pareho kaming masaya. Naging proud pa nga sila sa amin dahil ginawa namin ang tama at yon ay ang hinintayang tamang oras kung kailan pwede na naming ituloy ang pagmamahala namin. Na hindi namin ipinilit ang bagay na hindi pwede dahil sa iba't ibang circumstances. Hindi rin naman sila tumutol nang sabihin kong 10 years ang age gap namin ni Theo dahil malalaki na raw kami at nasa hustong edad na. Nagpasalamat ako ng husto sa kanila noon dahil ramdam ko talaga ang pagmamahal nila sa akin at syempre masaya ako dahil tanggap nila ang relasyon naming dalawa. Pero mahigpit silang nagbilin kay Theo na maghanap muna ng trabaho bago ako asawahin. At dahil doon ay napuno ng tawanan ang buong bahay namin. Sa totoo lang, Papa Dudut, takot akong magmahal ng mas bata sa akin dahil hindi lahat ng kapareho ng sitwasyon namin ni Theo ay nagtatagal. Pero dahil sa kanya ay handa po akong sumugal. Naisip kong masaktan man ako ay naranasan ko naman ang magmahal at ang mahalin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit sa tinagal-tagal kong pagiging single ay kay Theo ako bumagsak.
Pero ayon nga sa isang kasabihan na God moves in mysterious ways, ay naisip kong baka nga may plano siya para sa amin na kami talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Wala na rin kaming pakialam sa mga sasabihin ng iba at ang importante ay mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero kung kailan nga kami nagsisimulang mamuhay ng masaya bilang magkasintahan, ay saka naman kami nakatanggap ng tawag mula sa ospital at sinabing patay na ang nanay ni Teo. Pareho kaming nasa trabaho noon kaya naman dali-dali kaming nag-excuse para makapunta sa ospital. Kitang-kita ko ang unti-unting pagsalampak ni Teo sa sahig habang umiiyak at pilit na ginigising ang nanay niya na alam kong hindi na magigising. Dahil mismong mga doktor na ang nagsabi na hindi na kinaya ng katawan ng nanay ni Teo at isa pa raw na dahilan ay mahina na ang mga organs nito lalo na ang puso. Kalahati ng buong bill na lang ang binayaran namin, 2 sa ospital dahil may kalahati na na-covered sa insurance ng mama niya. 3 araw ding binurol ang nanay ni Teo at halos lahat ng co-teachers ko at mga kaklase niya noong college ay nakiramay. May ilan din sa mga katrabaho niya nagpunta at naroon din sila noong araw ng libing. Matapos mailibing ang kanyang mama ay ilang buwan pa kaming nagluksa. Pero dahil kailangan niyang tanggapin ang mga nangyari at nagpatuloy na siya sa buhay, dinamayan ko siya at sinigurado kong hindi niya mararamdaman na nag-iisa siya, Papa Dudut. Teo, kumain ka muna oh. Ipinagluto kita ng paborito mong sinigang na hipon. O ilapag ko dito ah. Di ako nagugutom. Mauna ka na munang kumain. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Wala talaga akong ganang kumain eh. Anong wala? 3 araw ka nang hindi kumakain. Gusto mo bang ikaw naman ang magkasakit? Di nga kasi ako nagugutom. Tingin mo ba matutuwa ang mama mo pag nalaman niyang ganyan ang ginagawa mo? Tingin mo ba gusto niya yung nagkakaganyan ka? At ako, sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan pag nakikita kitang ganyan? Alam kong mahirap para sa iyo ang mga nangyari, pero hindi ibig sabihin nun titigil na ang pag-ikot ng mundo mo. Buhay ka pa at kailangan mong tanggapin ang nangyari kahit na masakit. Hindi pa ako namamatayan ng mahal sa buhay. Pero alam kong walang kapantay na sakit ang mararamdaman ko kapag nangyari yon. Pero hindi ibig sabihin na pag nawalan ka ng mahal sa buhay, unti-unti mo na ring papatayin ang sarili mo. Magluksa ka, sige. Pero wag mo naman sanang pabayaan ang sarili mo. Ang sakit-sakit kasi. Oo, masakit. Pero kailangan nating tanggapin na wala na siya. Alam ko naman yun. Pero di ko naman mapipilit ang sarili ko na tanggapin agad ang nangyari. Kung sa'yo ito nangyari, for sure, mahihirapan ka rin. Pero not to the point na parang gusto ko na ring mamatay. Isipin mo na lang na nasa maayos na siyang kalagayan. Masaya na siya at hindi na nahihirapan. Kailangan ko lang ng panahon para maghilom ang sugat sa puso ko sa pagkawala ni Mama. Sapat na panahon lang. Nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa. Sasamahan kita hanggang sa maging okay ka. Salamat, Mads ha. Ikaw na lang nagsisilbing lakas ko ngayon. Kung wala ka, siguro napanghinaan na ako ng loob. Manalig ka lang palagi sa nasa itaas. Lahat ng ginagawa niya may dahilan. Hindi niya to ginagawa para pahirapan at pasakitan tayo. Salamat kasi nandyan ka palagi sa tabi ko. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? I-share mo lang sa akin lahat ng sakit na nararamdaman mo. Para kahit papano gumaan ang loob mo. Salamat talaga. Pasensya ka na kung madalas matigas ang ulo ko ha. Ano pa nga ba? Ako ang mas matanda kaya ako ang dapat laging umuunawa sa'yo. Sus, ayan ka na naman eh. Bakit? Totoo naman ah. Kainin mo na nga tong pagkain mo. Ayan, lumalamig na tuloy yung sabaw. Okay na yan. Importante, masarap pagkakaluto. Sige na, kumain ka lang ng marami. Ikaw, di ka pa ba sasabay? Sasabay? Kaya nga may ekstrang pinggan at kubyertos eh.
Kailangan ko na rin palang pumasok sa trabaho. Nagamit ko na lahat ng emergency leave ko eh. Di ba pwedeng mag-extend ka ng leave? Nagluluksa ka pa naman eh. Gamit na lahat eh. Baka matanggal ako sa trabaho pag nag-extend pa ako. Tsaka tama na to. At least magkakaroon ako ng libangan. Sa bagay, may point ka naman. Basta lagi mong tatandaan, magiging maayos din ang lahat. Oo, basta't magkasama tayo lagi. Pasensya ka na nga pala ha. Pasensya saan? Kasi lagi mo akong iniintindi. Laging ikaw ang nagko-comfort sa akin at tumutulong sa akin. Wala man lang akong magawa para sa'yo. Anong wala? Mahal mo ako, di ba? Sapat na sa akin yun. Isa pa, mas kailangan mo ng comfort ngayon kaysa sa akin. Huwag mong ikumpara yung mga nagagawa ko para sa'yo sa mga nagagawa mo para sa akin. Wala tayo sa kompetisyon. Give and take lang naman yan. Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa'yo. Teo, matagal mo nang napatunayan sa akin na karapat-dapat ka. Kaya wala ka nang dapat gawin para lang patunayan ang sarili mo. Maayos tayong nagsasama at pareho tayong may maayos na trabaho. Mahal natin ang isa't isa. Gusto na kasi kitang pakasalan eh. Kaso nag-iipon pa ako. Ayoko naman ng simpleng kasal lang para sa'yo. Kahit simple lang yan, pakakasalan kita. Tsaka huwag ka nang ma-pressure. Di natin kailangan magmadali. Basta pagbutihin mo lang sa trabaho. Malay mo, ma-promote ka. Mapapakasalan mo na ako agad. Sa bagay, mahal na mahal kita, Maddie. Mahal na mahal rin kita, Teo. Papadudot, hindi rin nga nagtagal ay na-promote sa trabaho si Theo bilang supervisor at natuwa ako ng husto para sa kanya. Alam ko na kung nasaan man ang mama niya ay magiging proud ito sa anak niya. Dahil sa kabila ng mga nangyari ay hindi ito pinanghinaan ng loob, bagkos ay mas nagpursigi ito sa buhay. At dahil nga may stable na siyang trabaho ay niyaya na niya akong magpakasal. Intimate wedding lamang ang nangyari at tanging mga malalapit lang sa amin ang imbitado. Siyempre hindi nawala ang din namin na masayang masaya na nagkatuluyan kami ni Theo. Naroon din si Josh, ang best man namin, ang anak ng co-teacher ko ang naging ring bearer at isa naman siya sa mga bridesmaid ko dahil kung hindi dahil sa pag-leave niya ay hindi ko makikilala si Theo. Pero dahil nga sa edad ko ay nahirapan akong magbuntis. Halos inabot din po ng 3 taon bago ako tuluyang nagbuntis. At talaga namang sobrang saya naming mag-asawa. Talaga nga na walang imposible sa Diyos dahil kung deserve mo ang isang bagay ay ibibigay niya yon. Sa ngayon po ay going stronger pa rin na mag-asawa kami. At going 2 years old na po ang baby girl namin. Wala na nga po akong mahihiling pa dahil kasama ko na ang 2 sa mga pinaka-importanteng tao sa buhay ko. At dito ko na nga po tinatapos ang kwento ng aking buhay, pag-ibig. Alam kong maraming nakarelate, nagtaas ng kilay o pwedeng nainis. Pero tao lang naman tayo na nagkakamali din. Ang importante lang ay matuto tayo at mag-grow dahil sa mga pagkakamaling yon. Maraming salamat po. Sana po ay mapili po ninyo ang sulat ko. More power sa inyong programa. Ang inyo pong forever kapuso at ka-barangay, Maddie. Barangay Love Stories. Ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa Barangay Love